Ang iba pang balita sa Luzon, hatid ni CJ Turida. Nagbanggaan ang isang motorsiklo at isang kotse sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakuhanan ng CCTV camera ang insidente. Makikita ang mabagal na takbo ng motorsiklo. Ilang sandali lang. Sumulpot sa likuran nito ang isang kotseng mabilis ang takbo. Dito na nabangga ng kotse ang motorsiklo. Tumilapon ang dalawang sakay ng motor. Dinala ang angkas nito sa ospital. Ayon sa driver ng kotse, hindi niya nakita ang motorsiklo sa daan. Inirereklamo ng ilang trader ng baboy ang pagpasok ng oversized na baboy sa Tagudin, Ilocos Sur. May ordinansa kasi sa lalawigan na nagbabawal sa mga baboy na masyadong malalaki. Ayon sa ilang traders, bagamat may mga nahuhuling nagpapasok ng mga ito, meron pa rin nakakalusot. Hinala tuloy nila. Tumatanggap ng suhol ang mga quarantine officers ng Provincial Veterinary Office na nag-i-inspeksyon sa mga baboy. Pero ayon sa Provincial Veterinarian, patas naman ang pagpapatupad nila ng ordinansa. Pinoproblema ng Bureau of Fire Protection ang kakulangan ng mga gumaganang fire hydrants sa Binmalay, Pangasinan. Bukod sa kakaunti ang mga ito, mahina pa ang tubig sa mga hydrants dahil sa sabay-sabay na paggamit ng tubig ng mga bumbero at mga residente. Ayon sa BFP, nahihirapan silang rumisponde dahil dito. Ninangaw pa umano ang dalawang fire hydrants sa lugar. Ipinagmamalaki ng Santo Domingo Municipal Police Station sa Albay ang isang nilang tauhan na nagsauli ng pera sa isang OFW. Ayon kay SPO1 Gil Bedes, nakapulot siya ng wallet habang nagpapatrolya noong linggo. Dinala niya ito sa police station at nalamang may laman itong 4,000 piso at perang galing Saudi Arabia. Hinanap niya ang may-ari sa tulong ng mga ID sa loob ng wallet. Laking pasasalamat naman ng may-ari. CJ Turida, Nagbabalita, Pilipinas.